ano din like sa Metro East and then yung mga ano dito sa NCR. Okay, first is let's discuss first what is light. Pag pinag-usapan kasi natin yung light na sinasabi is very broad. Actually, there are two kinds of light. Isang yung sinasabi nating natural light, and then yung isa is yung sinasabi natin na artificial light. So yung natural light is the light coming from the sun. Yung scientific definition niya is light or visible light is an electromagnetic radiation perceived by the human eye. Actually, yung light kasi, ang pinaka-kliyente niyan is yung ating mga mata. But for me, light is life. No? Yung sinasabi natin, light is life. You cannot live or mahirap mamuhay kapag walang light. And also, light makes you feel secure. For example, nag-iisa sa bahay, lalo na yung mga babae, mga asawa natin, tapos gabi, wala pa tayo, gabi na. Parang mas secure sila, gagawin nila, bubuksan nila lahat ng mga ilaw sa labas, sa kusina, halos buong bahay, bubuksan nila ilaw. Kasi feeling secured pag nakabukas yung ilaw or maraming ilaw na parang yun yung impression or yun yung natural impression natin na kapag maliwanag is safe. Pag madilim naman, parang feeling na kulog ka or nakakulong ka or parang minsan may mga tao na hindi makahinga pag madilim. So madaming definition yung light, and then maraming ginagawa sa buhay natin, and marami rin siyang nagiging effect sa buhay ng tao, o especially doon sa mga ginagawa nating project. And then yung isa naman, yung sinasabing artificial light is light produced by electrical means. Noon, nung hindi pa uso yung LED, pag sinabi mong artificial light, it is created by resistant heating. Kung mapapansin nyo noon, yung bumbilya, makikita mo meron siyang tungsten filament dun sa loob na kapag nagsalubong yung dalawang wires na galing sa 220 or dun sa main voltage, magbabaga yon, and through luminescent material doon sa loob, magkakaroon siya ng liwanag. So yun yung true resistant heating. Pinagbabaga niya yung filament. And then yung kapal ng filament, yung kapal ng tungsten filament, depende kung gaano kakapal. Doon ngayon magbabari yung wattage. Mas makapal, mas mataas na wattage. Kaya kung mapapansin nyo dati, yung 10 watts na incandescent lamp, kapag naalog lang yun, napupundi na agad kapag nakailaw kasi nagbabaga siya eh. Tapos gabuhok lang yung filament niya. So kapag mataas naman ng wattage, mapapansin nyo, makapal kahit anong alog nyo. Hindi basta-basta na nasisira kasi makapal yung filament niya. And then yung isang way dati is through electrical discharge, no? Yung sinasabi natin mga fluorescent, metal halide, yung mga high pressure sodium. Ito yung mga conventional na nung wala pa yung LED. Ito yung mga pinapakinabangan natin. And through discharge process, parang meron siya mga yung mercury, may mga ionized gas sa loob na kapag na-enhance yun, nagkakaroon din ng way para magliwanag. And then yun yung sinasabi natin, mga discharge lamp. And then, nung pumasok yung LED, nawala na itong mga to. Actually, medyo matagal din naman bago na accept ng mga tao yung tinatawag nating LED. And then, kung mapapansin nyo ngayon, lahat ng ilaw na sa residential, sa commercial, puro LED na. Which is naging beneficial naman sa atin kasi unang-una, mababa yung lamp life niya, matipid sa kuryente, and then maraming mga areas na pwede nating lagyan, like halimbawa sa mga cove lights,
sa mga cabinets na dati imposibleng lagyan ng ilaw, ngayon pwede na with the use of LED. Kaya lang yung acceptance kasi dati, siguro mga 15 years ago, nung bago pa lang ini-introduce or 20 years ago, bago pa lang ini-introduce ang LED as general lighting, medyo hindi pa ganun ka-perfect. Ang natatandaan ko noon yung unang ginamitan namin ng LEDs for outdoor lights. Yung buong garden, napailaw namin with the 300 watts lang LED kalat-kalat. Samantalang isang floodlight lang katumbas doon sa conventional na ilaw natin doon sa isang area. So ganon katipid yung matitipid natin through LED. But nung mga panahon na yun, siguro yung isang pirasong LED will cost 5,000 to 10,000 pesos for outdoor lights. And then after mga 15 years through development ng LED, masyado nang naging madami ng competition, madami ng supply, and then yung enhancement ng color temperature ng LED is naging malayo na yung narating. Kaya na nila na i-produce yung kailangang i-produce na color temperature para mailawan yung dapat mailawan. I-discuss natin yan sa topic natin mamaya kasi dapat pag inilawan mo ang isang bagay, halimbawa, inilawan mo yung apple, magmukha siyang apple, hindi siya dapat magmukhang orange. So ganun yung target nating topic ngayon. Okay. Let's start with the lighting metrics, no? Pag pinag-usapan kasi ang lighting, parang sa mga doktor din yan, may mga definition of terms, may mga metrics sa atin, may mga sa engineering, may mga metrics tayong sinasabi. Sa lighting is meron din kasi minsan nagkakalituhan. Yung lighting metrics kasi is used to understand kung gaano karami, gaano yung quantity, gaano kaliwanag, yung color temperature niya, yung efficiency niya. So importante to kasi minsan may mga pag-uusap minsan na hindi nauugma or may mga nakasanayan kasing mga words na hindi akma doon sa mga sinasabi, no? Na hindi naman sinasadya. For example, yung luminous flux na sinasabi, ang unit quantity niya is lumens. It is the rate of light which emitted by a lamp measured in lumens, and values can be found in manufacturer's list. So importante itong luminous flux. Itong luminous flux kasi na to, ito yung kakailanganin natin para ma-quantify yung ilaw or yung illumination na papatak dun sa iilawan natin. Ang unit na to, yung luminous flux, can be found dun sa box ng ilaw. Kung mapapansin mo, pag bibili ka ng ilaw, kita mo dun sa box. Halimbawa, 10 watts LED, 1,000 lumens, okay, 1,500 lumens, yun yung sinasabi natin na luminous flux. Example ng luminous flux, halimbawa meron akong ball. Tapos yung bola ko, halimbawa bola ng basketball, binutas ko yun, nilagyan ko ng mga butas, perforated. Kinabitan ko ng hose ng tubig. Tapos binuksan ko. Maglalabasan ngayon yung tubig doon sa ball. Ngayon, kung gaano kalakas yung tubig, yun yung rate. Kung ikukumpara natin sa ilaw, yun yung rate, yun yung buga nung liwanag na lumalabas in all directions. Ngayon, itong lumens na to, kapag halimbawa yung bombilya, no? Mapapansin mo pag bombilya na, lumalabas yung liwanag niya in all directions. Ngayon, through the use of lighting fixtures, yung sinasabi nating mga reflector, kinukompress niya yung liwanag, pinagsasama-sama niya yung liwanag, and then kung ano man yung degrees na dinevelop
ng reflector, halimbawa sabi natin 60 degrees, 45 degrees, 24 degrees, yun ngayon yung ibabato niya at a certain area. So yun yung gamit naman ng reflector, nire-redirect niya yung luminous flux na lumalabas doon sa isang lamp or yung bombilya. Ito naman yung sinasabing illuminance. Luminance is the lux. Ito yung sinasabing lux. No? It's a term that describes the measurement of the amount of light falling on a given surface. Ibig sabihin, for example, meron akong isang basong tubig. Tapos tubig na yon, yung nandun sa loob ng baso, sabihin natin yun yung liwanag. And then, meron akong box. Sabihin natin yung box is sarado, no? Or Tupperware, sabihin natin. Tapos ibinuhos ko yung tubig doon sa box. And then nag-spread yung tubig doon sa ano. Ngayon yung value, yung average value ng naipon na tubig doon sa ano, na kumalat doon sa box. Yun ngayon yung sinasabi natin illuminance or yung illumination na sinasabi. So, ibig sabihin, meron akong ilaw, may lighting fixture, bumuga yon pababa, umilaw, and then kumalat, umispread, kung ano man yung nasakop niya, say sabihin natin 25 square meters yung nasakop ng isang ilaw. So, yung illumination, ang magiging calculation naman natin ng illumination is yung lumens, divide mo doon sa area na kinalatan niya. Yun yung sinasabi nating illuminance. So meron na tayo ngayong basic computation, pero itong computation na to is referring to a 1 meter distance lang mula doon sa given area. Kasi pag sinabi nating lux, ito yung sinasabi na nila na yung it's an SI version na 1 lux. Yung English version kasi niya is yung sinasabing foot candles, no? Whereas 1 foot candle is 11 lux. So since nasa SI ano tayo, yung illumination, yung lux na sinasabi is pag sinabi mong 1 lux, meaning 1 lumen per square meter. So any value ng luminous flux na nakita mo doon sa box, i-divide mo doon sa square meter na kakalatan, yun yung tinatawag na illuminance. So ano ang importance nung lux or yung reading or malaman natin yung illumination na lalabas? It's because sa lighting, meron tayong sinasabing nominal illumination. Ibig sabihin, every area may kanya-kanyang designated illumination level. For example, kung titingnan nyo yung table ng lighting or dun sa nominal illumination ng mga engineering society na dun sa yung tinatawag nating IES, no? It's an illumination engineer society. Makikita mo dun sa table yung mga recommended level nila. Diba, sabi natin sa living room, meron tayong 60 to 100 lux. Sa dining room, meron tayong 300 to 500 lux. Doon sa ibang areas, meron tayong halimbawa sa garahe, sabihin natin 100 lux lang or 60 lux lang. So pag nasunod natin itong mga level na to, ibig sabihin, yung mata natin magiging komportable doon sa ginagalawan natin. For example, reading area. Reading area, normally pag drawing area yan, requiring 1,000 lux, no? 500 to 1,000 lux, depende na lang doon sa age mo. Doon ngayon nagkakaproblema yung natin, yung mga mata natin. And yun yung kailangan natin na i-correct. O lalo ngayon yung tinatawag natin na yung may mga instances na nagre-require ng illumination level doon sa area para makakuha sila ng certain certificate para doon sa area nila na
maging compliant doon sa like yung mga warehouse natin, yung mga minsan nire-require ng mga local natin, mga LGUs or doon sa national na halimbawa yung warehouse mo requiring 150 lakhs, minsan may mga area na nire-require na 300 lakhs. Doon ngayon yung papasok yung dapat alam natin na yung i-design natin or yung nilagay nating ilaw doon is creating the nominal illumination or the required illumination na nire-require ng gobyerno. And then paano natin to makikita? Makikita natin to through lux meter. Pwede natin isukatin kung yung existing is ganito or existing is mababa or existing mataas. Ngayon, hindi natin basta-basta makukompute to kung hindi natin alam on how to compute or hindi naman pwede na mag-mock up tayo doon, lagyan natin ng mga ilaw tsaka natin sukatin. Lalo na pag malaking warehouse or malaking area, yung sinasabi natin pagmamakapan, medyo mahirap. No? So kung alam natin na may basic knowledge tayo on computation or alam natin dun sa application through computers, kahit hindi natin i-mock up, makikita na natin yung actual illumination na makikreate or mapaplano na natin kung saan madilim or kung saan maliwanag. So mamaya i-take natin yung na yan pag diniscuss na natin yung application through computers. So itong illuminance or yung illumination doon sa application ng computer. This is a computer-generated perspective. No? Ito yung interior, ito yung tinatawag na ray trace image. Ito namang nasa kanan is yung sinasabing false color rendering. Kung mapapansin nyo, yung value ng yung mga color niya is may mga kanya-kanyang values. And then sinabi natin, halimbawa itong area na to, living room siya, no? Tapos nakita natin sa table or alam natin, nabasa natin, yung living room is requiring 60 to 100 lakhs. Ganon lang dapat yung maging illumination. So, para makita natin yan, sa design pa lang, iraran natin siya doon sa application ng Dialux. Makikita na natin yung kung saan madilim because of this color representation. So kung makikita niyo yung average illumination nito dun sa documentation, malalabas doon 101, 102. So ibig sabihin, na-attain natin yung value, yung nominal illumination values. Ngayon, dito pa lang sa output niya, doon sa output niya, halimbawa, naglagay ka ng, gusto mo maglagay doon sa area ng altar or gusto mo maglagay ng ano. So doon, makikita mo rin na kung maliwanag or madilim doon sa area na to, pwede mong dagdagan ng ilaw and then pag niran mo ulit, ni-recalculate mo, makikita mo yung value ng illumination doon sa area. So ito yung kagandahan, no? Yung advantage ng meron tayong nakikitang application, unlike noon nung nagsisimula pa lang ako. Pag nag-design kami, gumugupit namin ng picture doon sa mga magazine. And then dinidikit namin doon sa floor plan, inaaraw namin kung saan siya nakalocate, and then sasabihin namin sa owner, oh ma'am, ito po yung ganito po yung mangyayari doon sa garden natin or sa bedroom natin. Ganito po yung itsura ng yung makikita. Pero hindi niya bahay yon, parang as reference lang. Pero ngayon, yung mismong bahay niya na like an architect doing the perspective nung bahay, pati yung illumination level or pati yung magiging liwanag is mapapakita na rin natin doon sa mga clients. Okay. So, luminous intensity naman is a candela, no, sa quantity of visible light that emitted from a solid angle. Ito naman yung ginagamit natin normally kapag ang dinisign is halimbawa museum or mga residential, commercial na meron siya
gustong ilawan in a particular direction. So, minsan nagre-require ang halimbawa sa National Museum, yung mga painting nila. Noon, nung hindi pa uso yung LED, masyadong ingat na ingat. They are using halogen because halogen has all the color spectrum na kailangan ng painting para lumabas yung tunay na kulay niya or yung mabuhay yung colors. Ang problema lang sa halogen, masyadong mainit. So, ang requirements ng painting, normally pag mga oil painting yan, nire-require na illumination is 250 lux. And then, pag inilawan mo siya ng halogen, tapos pinilit mong makuha yung 250 lux, masyado na siyang mainit. So, hindi yung painting, katagalan, lumulutong, nag-chip. So ang ginagawa nila ng mga curator doon sa museum, binababaan nila yung illumination level para maprotektahan yung painting. And then up to hanggang 50 lux na lang. So imagine yung nabawas, parang nasacrifice yung illumination because yung init. So thank you again to LED na yung liwanag na lumalabas sa kanya is hindi na gano'n kainit, and then yung illumination is malakas. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga museums ngayon, lahat ng mga galleries, puro LED na. Ngayon, dati lumabas naman yung mga sinasabi nating compact fluorescence. Yung mga compact fluorescence na to, nung una, hanggang white lang siya. Puti lang, yung mga fluorescent fixtures natin, puti kasi discharge lang, medyo mahirap i-control yung color temperature niya. Pero nagawa din nila. Nagkaroon ng mga compact fluorescence na kinaya din nila yung mga 2,700 Kelvin, meron na rin 3,000. Pero yung crispiness ng liwanag niya and then yung beam angle nakukuha rin naman, kaya lang iba talaga yung crispiness ng ilaw ng halogen. Pero yun yung mga dati, yun yung mga noon, and then sa ngayon na through the development ng LED, na-address na yung mga ganon. So, ang gusto ko lang sabihin dito is through doon din sa proper planning, kung hindi natin kung walang pagraran, kasi ngayon, puro application na, ginawang mas madali yung trabaho ng mga tao. Through application, nakikita mo na ngayon kung anong kalalabasan ng iilawan mo, especially doon sa mga kasabit sa wall, nakalagay din sa sulok. And then, with the use of yung mga beam angles niya, titignan mo kung sobra ba siya doon sa iilawan o kulang doon sa iilawan. So, madali na nating i-plan yung mga bagay-bagay ngayon with the lighting. Hindi lang naman sa lighting, also with the other engineering subjects. Ito naman yung luminance. No? Kanina yung sinasabi natin, yung luminous intensity. And then ito naman yung luminance. The same as yung diniscuss ko kanina, kailangan din ng minsan may mga requirements na gusto nilang makita yung brightness doon sa particular area. Especially sa mga galleries. Halimbawa, gusto nilang ilawan yung particular area. Gusto nila, gusto ko dyan 10 candelas per square meter. So, mapapakita natin na ito yung required. May documentation na mapapakita tayo na ito yung requirements mo, na na-attain natin yung requirements na binibigay ng ano. Ngayon, yung sinasabi ko kanina regarding lighting metrics, kasi minsan, may mga nalilito or minsan yung mga layman's word, no? May mga nagtatanong, halimbawa pupunta sa site, may mga ahente ng ilaw na pupunta sa site, sasabihin ng owner o sasabihin ng isang architect o isang engineer, ano ba yung ano niyan? Ano ba yung lumens? Ano ba yung iba? Ano ba yung lumens? Ano bang gaano kalakas yung lumens niyan? Or ilang lux ba yan? Sinasabi. Pag spin resent niya, ma'am, ito po yung ilaw na gagamitin natin sa kasabi. Ilang lux ba yan?
So kapag hindi rin alam or yung ahente is yung sales engineer nung isang ilaw, halimbawa bago pa lang siya sa lighting. Pag hindi pa niya rin medyo kabisado yung mga lighting metrics, sasabihin niya lang, ma'am, ito, ano to, 1,000 lux to. Pero ang sinasabi niya pala, yung luminous flux, hindi yung lumens, hindi yung lux. Kasi yun yung nabasa niya doon sa catalog or nabasa doon sa ano. Without knowing na yung luminous flux pala or yung lumens is i-distribute mo pa doon sa certain area para makuha mo yung lux. And then yung luminance naman is computation din, requiring kung ano yung area na naiilawan. So yun yung ano, I'm sure naman yung mga iba sa atin, especially you electrical engineers, may mga idea na rin kayo about dito sa mga lighting methods. Kaya lang, sa experience ko doon sa ano, parang nagtataka ko, halimbawa nagpunta ako ng lighting fair sa abroad. Nakikita ko yung mga nagre-register. Yung mga lighting consultant nila, mga lighting engineers, puro sila electrical engineer. Tapos dito sa atin, makikita ko yung mga lighting designers natin. Architect, interior designer. Bihira yung electrical engineers. So, I think mas nasa porte dapat ng electrical engineers. Although kailangan mo rin ng yung mga architect kasi kaya sa kanila napunta yung imagination, yung combination doon sa iilawan nila o doon sa ano is sinasabi kasi siguro yun ang mentality natin, no, na yung imagination ng architect is malawak or mas mas creative. Kaya pag kinumbine yung design niya doon sa design ng lighting, mas okay. Pero I think electrical engineers has the same perspective, no, or the same ano, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang design or may kanya-kanyang perception or kanya-kanyang nasa isip. For example, kahit yung asawa natin, yung anak natin, doon sa bahay, inilawan yung garden, nagpagawa ng garden yung misis mo, sasabihin ng misis mo, dito gusto ko may uplight dito. Gusto ko itong puno na to nagliliwanag. Gusto ko itong mga bulaklak ko naggo-glow. Tapos dire-diretso yan, merong alley na merong mga ganyan. Kanya-kanya tayo. So imagine, ordinary housewife yon, meron siyang sariling idea. Even tayo rin, may mga kanya-kanyang ideas. Doon sa gusto nating maging effect ng lighting doon sa project natin. Pero ang nagiging problema lang minsan is how to implement. Anong klaseng lighting fixture ang kailangan? Anong illumination? Gaano kalakas na illumination ang kailangan? Gaano kaliwanag or gaano kalaking lighting fixture? Ano ba yung internal or yung ingress protection nito para hindi masira? Yun yung doon ngayon pumapasok yung mga sinasabi mga lighting consultant. Kasi yung nagpapagawa ng bahay or yung may project is alam naman kung ano yung gusto nila. Ang problema lang is hindi nila alam kung paano yung gagawin or paano yung i-implement. Yun ngayon yung sinasabi natin na doon ngayon pumapasok yung sinasabi natin na lighting design. So, doon sa mga pagpili or doon sa mga lighting fixture na sinasabi natin na required para ma-attain yung gusto natin mangyari. Meron tayong sinasabing light efficacy. Isa rin to sa lighting metrics na sinasabi na lumens per watts. Yung diniscuss natin kanina, yung lumens is yung tinatawag nating luminous flux or yung intensity ng ilaw. Ito naman, makikita natin yung lumens per watts. Kasi doon sa LED, mapapansin nyo, may mura, may mahal. Kasi halimbawa, yung mura, mababasa nyo doon, 100 lumens per watts. Tapos yung mahal, makikita nyo doon, 140 lumens per watts. So ibig sabihin, the same wattage siya, pero yung light efficacy niya is magkaiba. Kaya mas mura yung presyo ng isa, mas mahal yung isa. Pero
isipin din natin, no, ang pinaka ano diyan, kung gusto mong tumagal yung lighting fixture mo or yung bulb na gagamitin mo. Ito ang catch diyan. Yung LED, dinevelop nila yan noong una. Papapit mo 100 sakay ka dun na, be? Gusto mo? Sakay ikaw? No? Kung mapapansin nyo, nung una, nakalagay is 100 burning hours, 100,000 burning hours yung LED na nakaliit. Nung mga una, yung mga lumabas na LED. Tapos ngayon, nung lumakas na yung mga illumination, kasi ang mga values pa lang ng wattage ng mga LED lamps natin, I think maximum 100 watts. Medyo hirap na sila. Ngayon, they can go to 1,000 watts, 2,000 watts na mga high max na LED. Pero yung light efficacy ng LED, kung mapapansin mo, yung iba, generation, yung mga nauna, 100,000 burning hours. Ngayon makikita mo, 50,000 burning hours na lang. Bakit? Kasi habang pinipiga mo yung LED, habang nilalakasan mo yung light efficacy niya, mas bumababa yung lamp life. Walang pinagkaiba yan sa puno ng mangga, kaya sa puno ng dalanda, na ini-sprayan mo ng ini-sprayan, pilit mong pinagbubunga, imbis na isang beses lang siya magbunga isang taon, ginagawa mong 3 beses magbunga isang taon. Pero ilang taon pa lang, patay na yung puno. Patay na yung halaman. So, LED, habang pinapalakas mo yung light efficacy niya, nababawasan yung lamp light niya. So, depende na lang sa inyo kung paano nyo pipiliin. At least, alam nyo na ngayon yung kaibahan ng mga yung light efficacy ng mga LED natin. So, discuss naman natin yung color temperature ng ilaw. No? Color temperature. Color temperature is the way to describe light appearance provided by a light bulb. Ang color temperature is measured in degrees Kelvin. Saan nila nakuha itong color temperature na to? Alam niyo yung liso, black, or yung black metal, meron silang tinatawag na black sinunog. Lagyan ng torch or sinunog natin. Mapapansin, magba-violet, magbabagayan. Tapos mapapansin mo color temperature, meaning the Recording in progress. ranges from 6,500 to 10,000 degrees Kelvin hanggang maging blue na. No? Pero sa mga projects natin, residential or commercial, normally ginagamit lang natin from 2,000 degrees Kelvin to 6,500. Ngayon, ano-ano yung application ng mga color temperature? Ano yung significance? Gaano ka-importante? For example, nag-design ka ng hotel. Nag-design ka ng hotel. Ngayon, sa mga hotel, kung mapapansin mo, pag pumasok ka, very cozy. Kasi well-planned. Ano sila, no? Parang naka-design talaga. Mga lighting consultant yan. May mga professional na mga gumawa doon sa area. Kasi pagpasok mo, hindi ka nasisilaw. Pag hindi ka nasilaw, ibig sabihin, perfect yung pagkakaano.
kasi walang glare. Pangalawa, yung level ng illumination, presko sa mata, parang ang sarap sa pakiramdam. Tapos, nakita mo agad yung kailangan mong makita. Merong iba-ibang certain level, depende sa kung saan ginagamit o kung saan kailangan maliwanag o kung saan madilim. Mapapansin mo din na kapag pumasok ka sa hotel, bakit parang masyadong maliwalas or bakit parang masarap matulog, bakit parang inaantok ka? Because of color temperature. Normally, ang ginagamit nila is from 3,000 Kelvin to 3,500 Kelvin. Ngayon, pag gumamit ka ng puti, 4,000, 4,500, or 6,500, pagpasok mo doon, mabubulaga ka na. Para kang pumasok sa supermarket. Kasi white light is an energetic light. Kung hindi nyo napapansin, pumasok ka minsan sa pag nag-grocery ka, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung anak mo. Tama yung anak mo, takbo ng takbo. Pansinin mo yung mga tao, ang bibilis na kilos. Dampot dito, dampot diyan, tulak ng cart. Mabilis yung parang energetic yung mga tao. Ngayon, kung obserbahan mo yung ilaw, kung ano yung nakailaw, puting-puti yung ilaw. I think it's 4,500 to 6,500 Kelvin. Because gustong maging ambience nung grocery or yun naman yung kailangan maging ambience doon sa loob na maging energetic yung mga tao. Wala kang makikita na grocery na ang babagal ng kilos ng mga tao or cozy yung design or mala hotel yung design ng grocery. Iniaayon din yung color temperature based doon sa galaw or yung use ng isang area. Subukan mo naman pumasok sa Shangri-La, tindahan ng mga damit, tindahan ng mga makikita mo yung kilos ng mga tao. Very elegant, very titingin ng damit, sukat-sukat. Pero wala kang makita doon na parang nagmamadali, na parang nag-grocery. Para lang siyang namamasyal na titingin ng kung ano-ano. Kahit yung mga mismong namimili, hindi rin kabilis yung ganun yung kilos nila. Because of the ambience. Kung titingnan mo naman yung ambience doon sa yung color temperature ng liwanag doon sa loob ng boutique or doon sa loob ng is warm. Normally, nasa 3,000 Kelvin siya or 3,500 Kelvin. So yun yung color temperature using doon naman or yun yung gustong maging ambience nung area. Pansinin niyo yung color temperature ng mga sale na damit or ng mga naka-sale na damit sa SM. And then pansinin niyo yung mga hindi naka-sale or yung mamahalin. Pag naka-sale na damit, makikita mo yan nandun sa gitna, tinututukan ng mga spotlight na maliwanag na kulay puti. Tapos makikita mo yung tao, nandun sila, namimili, damputan, mabilis yung kilos, tingnan nila. Because yun yung gustong ambience na ipakita ng merchandise na affordable siya, na hindi siya ganon ka-elegante. Kasi kung iilawan mo din yan ng ganon sa pinang-iilaw mo dun sa mga mamahaling namin, hindi yan pupuntahan ng mga tao na naghahanap ng mga affordable na mga presyo or yung mga mahihilig sa sale. The same with the jewelry. May mga jewelry din na kapag inilawan ng eleganteng ilaw and then ilagay mo sa cabinet, may mga eleganteng ilaw. Hindi rin yan pupuntahan ng mga mahilig sa fancy, although fancy yung nakalagay mo doon. So ang dapat iilaw mo doon is fancy lighting lang din para mapuntahan naman siya ng mga kliyente mo na fancy. Ang pupunta sa kanya, yung mga mahihilig sa mamahalin, pero pag nakita nila, fancy pala to. Mali yung application. So yun yung significance ng color temperature. Wala kang makikitang nagde-date sa rooftop na nasa table sila, table for two, may wine, may flowers, may steak, tapos nakatutok yung floodlight sa kanila na puti-puti ang ilaw. Wala. Normally, it's either warm color temperature, hindi masyadong malakas, or
candlelight lang, yun yung tinatawag na ambience. So yun yung mga gamit ng color temperature na importante na at least malaman natin or maobserbahan natin. Kasi minsan, pag white Christmas, it should be very white. Para maging white ang isang bagay, kailangan mo siyang ilawan ng liwanag on the blue side. No? Pag sinabi mo kasing higher temperature, like 6,500, medyo bluish yan. Pag tumama yan sa puti or pag tumama yan doon sa mga display mo ng mga, sabihin natin, kunyari snow or mga Christmas tree na puti, lalong magiging white. Kung mapapansin nyo noon, uso sa jeep, no? Sa mga jeep, may mga black light sila na nilalagay. That's beyond 6,500. At least mga nasa 10,000 degrees Kelvin yan, or violet, o yung tinatawag nilang black light. Tapos tumama yan sa damit, yung white na damit mo, puting-puti. Makikita mo yung mga matcha, makikita mo yung... The same thing with yung mga tindahan ng mga t-shirt na nilalagyan nila ng black light para ma-enhance naman yung mga kulay on the blue side. And then yung mga garden naman, kung mapapansin mo, hindi mo siya makikitahan ng puti or cold color temperature doon sa mga halaman nila. Kasi yung normally yung mga flowers, yung mga green objects, yung mga hindi yan mapapalabas ng on the blue side color temperature. Normally nagamit yung 3,000 Kelvin, 2,300 para ma-enhance yung pagka-brown, yung color ng bulaklak. So yun yung mga gamit or yun yung importance ng paggamit ng mga color temperature. Wala kang makikita na setup ng impyerno na kulay puti yung loob ng kuweba. So normally yan, orange, 2,000 Kelvin. Wala ka rin makikitang langit na may kulay-pulang ilaw doon sa taas. Normally puting-puti yan, blue, yun yung mga setup. No, kung observant kayo doon sa mga pinapanood nyo and then mahilig kayo sa cinematography, mahilig kayo yun yung mga mixing ng colors or yung mga compatibility ng color. Okay. Ito ngayon yung sinasabi kong warm white. Yung white is natural white, referring to natural white. And then yung cool white. Yung sinasabi naman na cool warm, is between white and warm white. Ang color temperature niya normally is 3,500 Kelvin. Hindi siya masyadong maputi, hindi rin siya masyadong madilaw. So noon, nung wala pang 3,500 Kelvin, ang ginagawa ng mga lighting designer o ginagawa ng mga ibang mga nag-eksperimento, pinag-mix yung warm white. Halimbawa, nauso dati kasi yung fluorescent, halimbawa 2x26 watts compact fluorescent in one lighting fixture. Yung isa ginagawa nilang warm white, yung isa ginagawa nilang daylight. So pag umilaw yun sa baba, nag-mimix yun, creating a different color temperature. Ang hindi lang maganda kasi sa kanya, pag tumingala ka, makikita mo yung magkaibang bulb na nakalagay dun sa lighting fixture. So ito naman yung values, no, pag inilaw dun sa wall. 2,800 Kelvin, 4,000 Kelvin, 7,000. So makikita nyo na yung difference. So yun dun sa 7,000 Kelvin, yan yung bluish na. So may mga different applications din na pinagagamitan. It looks cold kahit hindi cold. Kung mapapansin nyo sa mga butika, halimbawa sa Mercury Drug, pag pumasok kayo dyan, makikita mo yung mga cove light nila, makikita mo yung mga likod ng gamot nila, high color temperature yung ginagamit nila. Kasi bakit? Yung gamot kasi is requiring cold temperature, no? Literal, dapat malamig no sa area. And then, dapat din yung itsura nung pinaglalagyan ng gamot is malamig din. Although, kahit hindi masyadong malamig yung aircon, basta dun sa display nila, dapat maging malamig yung itsura ng loob ng butika.
ito yung very precise na color temperature. Makikita niyo yung value na normally ginagamit natin sa mga projects. Applicable din to sa mga since electrical engineers are into normally doon sa mga industrial projects, sa mga road light, sa mga iba pang mga lighting na hindi siya sa residential or commercial. For example, sa street light. Nung nauso yung mga fog light na sinasabi, nagdadagdag pa sila kasi noon ang ilaw lang na natin, since halogen yung ginagamit natin or yung discharge lamp doon sa mga kotse, hindi niya kayang ibit yung fog, no? Pag puti yung ilaw mo tapos mausok, hindi mo na makita yung loob ng ano yung nasa usok, or kung may kasalubong ka or kung malakas ang ulan, hindi mo na rin makita yung dinadaanan mo because yung nagsama-samang halos hamog doon sa dinadaanan. So doon ngayon na uso yung fog light na sinasabi at least 1,000 degrees Kelvin, na kapag umilaw siya is kaya niyang lumusot doon sa usok. And then that's the same concept na ginawa nila, kung mapapansin niyo noon, na uso yung sa mga street light natin. Lumabas yung sinasabing high pressure sodium na ang color temperature niya is orange na. Ang advantage lang is malayo yung nararating niya, kumakalat. Kahit hindi siya ganun kaliwanag, kung i-measure niyo yung illumination niya, hindi siya ganun kaliwanag, pero malayo yung nararating. And then at the same time, kapag umuulan, tas dumaan ka, makikita mo pa yung dinadaanan mo. It's because yung ilaw niya is kaya niyang i-drain or kaya niyang ilusot yung liwanag niya doon sa hamog or doon sa ulan na nakikreate or sa fog na nakikreate ng ulan. So yun yung setup ng mga road lights natin or yung gamit doon sa mga road lights. Ngayon, since LED, the same thing din. Ang color temperature na ginagamit nila ngayon is more on yellowish na rin para doon nga sa purpose ng ilaw. May mga gumagamit pa rin naman ng mga daylight because normally daylight kasi yan ay nakasanayan natin na pero yun nga yung disadvantage pag maputi yung ilaw or bluish yung ilaw, na kapag may fog or may ulan is hindi siya lumulusot yung liwanag. So yung color rendering index na mga sinasabi, no, yung color temperature, bukod dun sa color temperature na enhance pa, no, meron sa tayong sinasabi na color rendering index or yung CRI. So yung CRI is expressed in percentage ng natural daylights. Includes 100% of light waves visible to human eye. Ang ibig sabihin nito is yung color temperature na na-enhance is meron siyang index na sinasabi. Minsan makikita nyo doon sa catalog ng mga ilaw. Kahit sa industrial, kahit sa mga decorative lamps, nakalagay doon. CRI 80. Yun yung normal, yun yung standard. Sa mga street light or mga highway, minsan nakalagay CRI 70. Sa mga catalog naman ng mga special lighting, may kita mo CRI 95. So ano yung kaibahan? Comparison ng, halimbawa, gumamit ako ng CRI 80. And then gumamit din ako ng CRI 95. Tapos inilaw ko doon sa coat or yung Americana. No? Meron akong dark blue na Americana. Doon ko inilaw. Yung CRI 80, pag inilaw ko doon sa dark blue na Americana, makikita mo yun black. Kulay black. Pag inilawan ko siya ng CRI 95, makikita mo dark blue. So yun yung kaibahan na ipapakita niya yung tunay na kulay ng object. So yun yung significance ng value ng CRI or yung color rendering index. Applicable to normally sa mga store, mga tindahan ng damit, or doon sa mga
ibang mga areas na nagre-require na ipakita kung ano talaga yung kulay ng merchandise nila. And then, sa mga warehouse naman, kung mapapansin nyo, CRI 70 lang is because ang requirements lang naman is makita mo yung ginagawa mo, makita mo yung tao na naglalakad or makita mo yung forklift na dumadaan. And then yung illumination is hindi siya ganon kaliwanag, no? Tama lang doon sa required illumination kung ano man nire-require nung area. Kasi depende din yan sa warehouse. Halimbawa, yung warehouse mo, ang laman ng warehouse mo is malalaking box. Hindi mo kailangan ng masyadong maliwanag na ilaw because puro box lang naman. And then pag binuksan mo yung box, mga malalaking sa ng mga sasakyan, malalaking ano. Iba rin ang cases ng mga halimbawa, ang merchandise is mga tornilyo, mga starter, mga maliliit na bagay. So, it will also require mas mataas na illumination. Depende nga doon sa gamit nung area or kung ano yung required na nire-require nung warehouse mo or yung merchandise nire-require kung gaano kaliwanag ang kailangan ng merchandise para makita mo siya. Ito yung kaibahan ng mga yung CRI. Kung mapapansin nyo, itong fluorescent, standard fluorescent to, yung conventional. Ito yung standard LED na CRI 90. And then ito naman yung CRI 98 na LED. Kung mapapansin mo yung sa fluorescent, halos kainin ng black. No? Hindi niya nabibigay lahat yung kulay. And then dun sa standard LED, medyo bitin pa din. Kinain pa rin ng black and then yung blue side niya, hindi niya pa rin mapakita. Whereas yung CRI 98 is almost 100% nandun lahat yung kulay. Buong-buo siya. Kaya kung ano man yung color, kung ano man yung color ng object na gusto natin ipakita, naiipakita niya ng gusto. So, meron yan tinatawag kung mapapansin niyo. Eksperimento natin ng mga nag-aaral tayo ng high school. May sinasabing prism. Yung prism na yon tatapatan ng white light. Kung nakikita mo yung araw, di ba? Tinatawag sa kanya, puti lang. Sinasabi natin natural daylight. Tapos, inilaw niya dun sa prism. Then yung prisms, yung radiation ng ilaw or ng liwanag or ng white light is composed of different colored spectrum. Yun yung mahihim niya pag pumasok siya doon sa prism. Yun ngayon yung pinipilit apatan nung sinabi natin very halos ma-perfect na ng mga LED manufacturer na nagagawa na nila or nakukuha na nila natapatan yung natural daylight, no, yung color rendering na binibigay ng natural daylight natin. Ito yung kaibahan ng kapag inilaw naman natin yung say meron tayong 4,000 degrees Kelvin and then 3,300. Nakikita mo yung feeling. Dito sa 4,000 Kelvin energetic light, medyo maliwanag, feeling mo yung secured ka, cozy. Tapos dito naman sa dito yung coziness mo sa 3,000. Relax, parang nakakaano. Doon naman sa isa is yun lang, depende kasi kung ano yung pilit mo gustong ambience na makikita. Meron tayong tatlong important light functions na ginagamit, no, para doon sa magandang output ng iilawan natin. Number one is light to see. Yung purpose nito is yung give general lighting that guarantees visibility of given area, object, and people
and finally allows direct oneself. Ito yung tinatawag nating general lighting. So sa general lighting, may adapting sila ng illumination doon sa area. Ang importante lang is mapakita natin kung ano talaga yung level or kung ano yung nominal illumination level, and then wala kang makikitang dark spot, wala kang makikitang maliwanag, wala kang makikitang glary part. Ito naman yung tinatawag nating light to highlight. This type of light used to classify function in spaces. It should rapidly identify the reception desk, corridor, or a lift. Pag pumasok ka sa isang area, hindi nyo napapansin minsan, halimbawa pumasok ka sa hotel, parang alam mo na saan ka pupunta kahit first time mo dun sa area. It's because of lighting. Pagpasok mo gano'n, di ba, very cozy. Tapos makikita mo may maliwanag na area doon. May mga tao. So automatic doon ka pupunta. It's because ang unang-una mong pupuntahan is yung reception desk kung saan ka magre-register. So yung light, nire-redirect ka. Hindi mo napapansin, nire-redirect ka doon sa dapat mong puntahan. Ngayon, kung hindi maliwanag doon sa area na yun, dire-diretso lang, the same lighting level, maghahanap ka pa. Especially walang tao doon sa reception. Hindi mo alam kung anong area yun. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. So magtatanong ka pa saan ang reception, saan ang... Yun ngayon yung ibang pagkakamali nung ibang mga gumagawa ng lighting na pare-pareho lang yung ilaw. So kapag naligaw kang gano'n, ibig sabihin walang nagre-redirect na lighting. Hindi gano'n yung concept ng design nila. Whereas kung halimbawa pumasok ka, automatic yung paa mo, dinala ka dun sa area na maliwanag, tapos nakita mo siyempre. Nakita mo naman itsura ng reception, pero pagpasok mo, yun agad yung makakakuha ng attention mo because siya yung maliwanag. So yun yung hina-highlight ng ilaw, yun yung una niyang hina-highlight. Or kung meron pa siyang isang gustong i-highlight, makikita mo yung logo ng hotel. Kasi hina-highlight din yan. Halimbawa, pumasok ka, bigla may tumawag sa'yo, nasan ka? Nasan ka? Anong hotel ka? So pagtingin mo sa paligid, doon agad di-redirect yung mata mo kung saan maliwanag. And then, una mo makita yung logo at yung name ng hotel. Nandito ako sa ganitong hotel. Ganyan. So kung walang ganon, kung walang hina-highlight na ilaw, wala, magtatanong ka pa. So yun yung importance ng mga light functions na sinasabi na hindi natin napapansin minsan. Although nagagawa natin, pero yung function is hindi rin natin napapansin na kapakipakinabang pala or yun pala yung dapat niyang ganun pala yung dapat na gawin. Ito naman yung mga light effects or creating ambience na sinasabi. This type of light can affect the well-being sensation. It defines the character of given place and creates artistic pattern using light beams. Yung mga ilaw natin is iba-iba yung gamit nila. Meron tayong sinasabing floodlight, meron tayong sinasabing spotlight, meron tayong sinasabing cove light. Pero ano man tong ilaw na to is may mga kanya-kanyang gamit to create ambience. No? Very important ang tamang paggamit ng ilaw to create ambience. Minsan mapapansin may madadaanan kayong bar sa gabi. Ang ganda-ganda ng bar. Ang ganda ng ilaw, ang ganda parang ang ganda ng niya, halimbawa, disco na makikita mo pag pumunta ka, ang ganda naman dito. Pero pag punta ka sa umaga, napuntahan mo yun, makikita mo para lang siyang bodega. Gumanda lang siya because of yung mga lighting fixtures o yung mga lighting effects na inilagay doon sa kanya. So yun yung importance ng effects or yung creating ambience. Yun nga yung dinidiscuss ko kanina through color temperature na makaka-create ka ng white Christmas effect or ng effect ng kung nasa langit ka na or nasa purgatorio ka na through lighting. No? Naki-create talaga siya ng good ambience. Or yung simpleng garden mo or yung swimming pool mo,
makikreate mo yung gusto mong ambience through lighting fixtures then or through the use of lighting effects. Okay. Lighting can connect areas. May mga sinasabi tayong sa light. Ito yung nagre-redirect in connection doon sa kaninang dinidiscuss ko. Halimbawa, ito, inside to minsan, may kita doon sa labas. Halimbawa, ito, may naka-pascal dyan. Ito yung nakatutok doon yung ilaw. Ito yung event. Tapos, meron yung link. May kasunod na area yon na maliwanag pa rin. Or yung link. Tapos, hindi man doon agad, at least yung ilaw, masusundan mo tuloy-tuloy papunta doon sa ballroom na pupuntahan mo. So, nag-create siya ng virtual movement to allow site navigation. No? From area to one another. Ibig sabihin, inire-redirect ng liwanag kung saan ka man pupunta. And then, yun yung sinasabing inside to inside link. Ito naman yung inside to outside link. Normally, mapapansin mo yan, yung lighting mo sa gabi, kapag nasa loob ka na ng bahay, tapos tumingin ka sa bintana, halimbawa may glass yung bintana mo, tapos walang ilaw sa labas, masasalamin mo lang yung itsura mo. So, para magkaroon ng inside to outside link, dapat magkaroon ka ng ilaw sa labas. Ilawan mo yung labas, normally yan ba, may garden ka sa labas, para maging hindi dark or maging hindi mukhang mirror yung loob ng bahay mo. So, kailangan mong magawa ng design para kung ayaw mong reflection. Kasi normally, pag mga malalaking glass na ganyan, minsan sa mga mall, sa mga convention centers, minsan pag may mga glass na ganyan, and then yung labas nila is a garden or something like mga decorative areas, iniilawan yan para magkaroon ng continuity yung loob o yun yung sinasabing inside to outside. Ito naman yung outside to inside link. Mapapansin nyo minsan, no, yung mga residential, yung mga bahay, kung titingnan mo lalo yung mga malalaking bahay, kung titingnan mo sa labas, yung eaves nila, yung tapat ng bintana nila may ilaw. Bakit nila ginagawa yun? It's because kapag walang ilaw doon and then nakailaw yung loob ng bahay, makikita mo yung loob ng bahay. Yung iba nilalagyan lang ng kortina para hindi nila makita. Pero normally, minsan sa mga hotel gusto nila, nakikita din nila yung labas. Pero ayaw nilang makita sila doon sa loob. So yun yung nagiging purpose. Pag inilawan mo yung labas, nailawan yung glass, pag nasa labas ka, makikita mo is yung glass, no? Hindi siya tatagos. Meron namang doon sa mga residential, gusto naman nila pag nasa loob, pag nasa labas naman sila ng bahay or nasa garden sila, gusto rin nilang makita yung loob ng bahay nila na nakailaw din, and then depende na lang yun kung ano ang concept na gusto nung client or nung gumagamit ng area. Okay. Sa lighting, meron tayong sinasabing changer, disco lights, kung ano-ano. Nauso ngayon yung mga facade lighting. No? Makikita nyo minsan yung may mga nakaguhit doon sa mga building nila. May mga roof light na mga LED lights na kung ano-anong mga iba-ibang kulay. Minsan meron kang naka-project na pwedeng maging parang TV yung facade ng building nila. So yun yung tinatawag natin na mga ilaw na kinokontrol ng DMX controller. No? DMX means digital multiplex. And then yung standard protocol is DMX 512.
So itong controller na to, siya yung nagmi-mix, no? Siya yung nagmi-mix ng color. Actually, 3 colors. Yung basic primary colors can create millions of colors kapag pinag-mix-mix na nung DMX or yung digital multiplex na controller natin. Yan yung sikreto o yun yung nag-control para ma-attain natin kung ano yung gusto nating ma-attain. Ito yung sinasabing primary colors. Ang tawag nila, pag sinabi nilang color changing lights, minsan madalas yung maririnig RGB. Yun yung red, green, and blue. Minix mo yung red sa green, makakaroon siya ng yellow. Pag minix mo naman yung red sa blue, makaka-create siya ng magenta. Yung blue sa green, makaka-create ng cyan. Pero hindi nyo napapansin na nag-mix sama-sama itong yung gitna, magkakaroon siya ng white light. So hindi naman to puting-puti, hindi man to puting-puti. Kasi minsan sa RGB, sa ilaw, may makikita kayo, RGBW. Kasi yung W, yun yung white. Na gusto nila pag umilaw yung white is puting-puti. Pero kung RGB lang, tapos ilaw mo sabay-sabay yung RGB, tapos focus siya sa isang area, yung effect is white. Although hindi siya white na white, pero puti. So yun yung parang fascinating part, no? Bakit may ibang kulay to tapos naka-create siya ng puti. Yun yung magandang part doon. Then kapag nag-mix pa yung iba-ibang kulay, primary color to secondary color, naka-create na siya ng iba-ibang kulay na sinasabi millions of colors na kulay sa kanya. Ito yung isang example ng DMX application. Naging project namin to. This is the first lighted bridge in the Philippines. Sa Dagupan to, sa Pangasinan. Simpleng bridge na naging tourist attraction because of doon sa ilaw na kinreate or doon sa concept ng mayor ng Dagupan na i-emphasize yung bridge. I think this bridge is may historical value. So naging tourist attraction siya. Kinumission niya ang Innovalite para i-design and then supply and install yung ilaw na ginamit dito. Ito naman yung isang complicated use ng DMX controller. No? Through the use of pixels na LED, makaka-create tayo ng ganitong effect. And then very complicated naman siya. Yung iba ginagamitan nila ng linear halogen, ng linear LED, and then ginagamitan ng pixels, and through the use ng DMX controller, nakikreate nila yung ganyang effect. Pwede rin naman natin gawin ganyan, kaya lang kailangan natin ng medyo malaking budget to create that kind of effect. Okay. Sa lighting, meron tayong in designing lighting, no? Sa lighting design. May mga preparations din na ginagawa, like yung mga electrical engineers, syempre, hindi nyo rin agad-agad i-design yung isang area or kung ano man yung requirements ng kliyente. Kailangan nyo pa rin mag-gather ng mga information. Halimbawa,
gaano kalaki yung bahay, ano ba yung kailangang mga requirements, gaano karaming ilaw, gaano karaming motor, gaano karami yung mga CO, gaano karaming aircon. So sa lighting ganun din. Yung mga preparation din na ginagawa para makabuo ng concept. Ang kaibahan nga lang is through imagination or yung sinasabi natin na yung conceptualization, no? Of course, in coordination doon sa sa plano ng architect or sa plano ng engineer na kakailanganin din natin yung perspective. So, kagaya din naman sa inyo, kakailanganin nyo rin yung mga plano na ginawa ng mga architects. So, dito, during preparation, sineshade na yung mga potential area na pwede nating lagyan ng liwanag or nung concept, or depende na rin yan doon sa binigay ng client. Halimbawa, normally yung mga misis, sila minsan yung bahala or sila yung nagdidesisyon kung anong dekorasyon doon sa bahay. So yung idea niya is binibigay niya sa amin or doon sa lighting designer na ito, gusto ko meron uplight dito, gusto ko meron dito, gusto ko umiilaw yung bakod natin, gusto ko ganyan. So lahat ng gusto niya, kailangan natin ilagay dyan. Satisfy. No? Kasi kung ikaw, kahit ako, kung gagawa rin lang ako ng bahay, siyempre, masusunod dapat yung gusto ko. Kasi kung meron doon na ayaw ko, is magiging nakakainis yun araw-araw, nakikita mo yung ayaw. So, meron tayong tinatawag na project analysis. So, how to proceed, no? Meron tayong points na kinukonsider. Yung quantity of lights in conformity with the illumination standards. Ito yung sinasabi natin na kailangan muna nating malaman kung ano yung mga nominal illumination na ilalapat or ibibigay natin doon sa area. For example, kung warehouse man siya, or kung basketball court man siya, kung road light man siya, or kung ano man yung gamit ng area na iilawan natin. Dapat alam natin yon, and then ililist down na natin yon. Pangalawa is yung general atmosphere. Normally nangyayari to dun sa halimbawa, mayroong isang building or mayroong isang bahay, residential. Gusto niyang ilawan, gusto niyang ma-highlight yung bahay niya, o gusto niyang ma-highlight yung building niya. For example, gusto niyang mag-facade lighting. So maraming klaseng design ng facade lighting. OZ design or minsan projector. Meron uso na ngayon yung projector na ipoproject mo na sa kanya kung ano yung laman ng projector, mapoproject sa kanya through light. Meron din naman na yung kanto ng bahay niya, may mga uplight, yung mga poste, may mga uplight. Pero ang importante dyan is to consider the general atmosphere. Kasi kung hindi mo yun night inspection, dinisign mo lang ng dinisign, tapos nung nakabit na yun, pagpunta mo doon, meron palang malaking billboard doon sa tabi ng building nila na pagkaliwaliwan. Makaka-apekto yun doon sa dinisign mo. Matatalo ng billboard yung ginawa mong design. Or minsan naman, yung cozy design na ginawa mo sa facade lighting ng isang bahay, pagdating mo doon, meron palang malakas na street light doon sa tapat nila na nakailaw. So yun yung mga dapat natin i-consider. So importante din talaga yung makita natin, magkaroon ng site inspection before natin i-decide kung ano yung appropriate design para doon sa area. Ito yung sinasabi natin, yung next is yung point to highlight. Minsan may mga requirements na kailangan natin na i-highlight. So natapos mo na yung general lighting, nakapag-ano ka na. Next is yung kailangan mong malaman or kailangan mong kunin ang opinion ng kliyente kung ano yung gusto niyang i-highlight. Normally, minsan sa mga mall, sa mga hotel, meron silang hina-highlight nila yung wall. Kasi yung wall is alabaster wall. Or yung wall is kinuha pa nila abroad para naikabit lang yung wall. Yun yung gusto interior designer na nilagay. And then hindi mo yun hinighlight, parang sayang lang yung ginastos nila sa wall.
So yun yung dapat natin din i-consider kung ano yung pinagkagastusan nila and gusto nilang makita dun sa loob ng project nila. Yun yung bigyan natin ng priority na i-highlight. And then yung decorative touch to be given by the light. Ito yung sinasabi nating kung ang isang bahay or isang area is masyadong simple, pwede natin yun gawin na maganda or madagdagan yung ganda para maging siya through decorative touch na ibinibigay ng ilaw. May mga lighting fixture na rin ngayon na kinakalitan natin ng tubo para makakreate ng image or ng isang image dun sa wall para magkaroon naman ng design ng wall. So marami tayong pwedeng gawin. Unlimited yung nagagawa na ng lighting fixtures natin. And then luminaire selection is very important. Diyan ngayon papasok yung normally sa mga school, sa mga road light natin, sa mga So yung luminaire selection, ang importante diyan, unang-una nating titingnan is yung beam angle. Kasi yung beam angle niyan, yan ngayon yung magdidikta or makaka-create kung yung area mo or yung paglalagyan mo is nakakasilaw or hindi. Kasi yung glare limitation or yung glare is dapat natin yung i-beat. Minsan makikita natin yung lighting fixture natin, parang egg crate, may mga louver, may mga It's because naka-design yun para maka-eliminate ng glare. Kapag pumasok ka sa isang area or kapag may ilaw ka, tapos napatingin ka at a certain point, tapos nasilaw ka, hindi good yung lighting mo. Kasi hindi mo na-limit yung glare or hindi mo na-eliminate yung glare. So, importante yung elimination ng glare or at least ma-limit mo para hindi nakaka-disturb. Ano ba yung glare na sinasabi? So, meron tayong mga glare na sinasabi na direct glare or yung indirect glare. Direct glare is pag nasilaw ka directly or pag tumingin ka sa lighting fixture or tumingala ka, nasilaw ka, nakita mo yung bumbilya, masisilaw ka, yun yung sinasabing direct glare. Kapag yung table mo naman is glass or puti-puti yung table mo, tumama doon yung ilaw, nag-reflect sa table mo, nasisilaw ka sa table, yun yung sinasabing indirect glare. Minsan naman sa monitor mo, nag-computer ka dun sa opisina, tapos mali yung pagkakalagay ng ilaw doon sa likod mo, nasisilang nagre-reflect ngayon doon sa monitor ng computer mo. That's also a direct glare. So yun yung isa sa pinag-aaralan din ng mga lighting designer or ng mga nagkakabit din. Normally, yung mga electrical engineers din naman na nagle-layout ng ilaw, alam na rin naman nila kung saan ipuposition yun para hindi nakakasilaw. So luminaire selection is so very important. Especially doon sa paggagamitan. For example, kailangan mo piliin yung ilaw mo for indoor. Kailangan mo piliin yung ilaw mo for outdoor. Kailangan mo piliin yung ilaw mo for mga high temperature areas. May mga ilaw din for cold storage. No? Dito sa mga luminaire na to, meron tayong tinatawag na IP rating. Yung IP stands for ingress protection. Kung makikita mo dun sa mga catalog, nakalagay doon IP20, IP40, or IP65, IP67. So, yung ingress protection na to, ito yung nagdi-dictate kung gaano papasok yung tubig and yung solid particle doon sa lighting fixture mo. Yung unang number stands for yung solid particles and then yung pangalawang number stands for kung gaano papasok yung water or yung tubig. Pag sinabi nating IP40, yung lighting fixture mo is protected doon sa mga solid particles. Halimbawa, yung 4 kasi is medyo mataas na yan. Automatic yun, meron yung glass. Tapos yung glass nun, ibig sabihin, hindi doon makakapasok yung lamok
or hindi mapapasukan ng mga at least yung mga medyo malalaking alikabok. Pero yung second number which pertains to the ingress of water, hindi siya protected. Ibig sabihin, pag na-accidentally na-sprayan mo siya ng tubig or nasabuyan ng tubig, papasok yung tubig dun sa loob because wala siyang protection for water. Minsan makikita nyo naman IP67 or IP65. Ibig sabihin, yung IP65, yung 6, yung first number is for solid protection, hindi siya mapapasok na ng alikabok. Kasi yung 6 is masyado ng mataas yung number na yung alikabok is hindi na niya kayang pumasok doon sa loob. And then yung 5, pertaining to the water protection, ibig sabihin, kung sprayan mo lang siya ng tubig, or na uulan-ulanan lang, hindi kayang pumasok ng tubig. Meron ding sinasabing IP67, the same with the solid particle protection. And then yung 7 naman is pwede siyang at least malublob ng konti or madaanan. Halimbawa, binuhusan mo, matabunan ng tubig, hindi pa rin siya basta-basta papasok. Pero wag mo lang siyang ilubog ng tubig kasi pag nilubog mo siya sa tubig, ibig sabihin, papasukin na siya ng tubig pag nakababad na. Diyan ngayon papasok yung sinasabi natin IP68 or yung underwater na ilaw, no? Na yung 8 is masyado ng mataas for the protection against entering ng water. Pwede siyang underwater. Pero may mga lumalabas ngayon na IP69 or IP yung IP rating na to is intended for malalalim na area na. Kasi yung IP68 may certain level lang, I think hanggang 6 meters lang siya, pasukin na siya ng tubig. Pero ngayon kasi, nung nauso yung sinasabi yung scuba diving, tapos meron na silang nakikita. May mga areas na nagkakaroon na ng lighting effects din doon sa ilalim. Nilalagyan na rin nila doon sa ilalim. So, dyan ngayon pumapasok yung kung masyado ng malalim yung pinagdadrivean nila. So, yun yung use ng ilaw na kailangan nila na mas protected na ilaw para maging dekorasyon naman doon sa ilalim ng dagat ng paglalagyan nila. So, yun yung pag-select naman ng mga lighting fixtures na IP rated. Minsan meron din mga hindi man underwater, yung mga high bay natin or yung mga street light natin, mga IP rated yan. Tapos yung mga ilaw natin for eaves, ilaw for mga decorative lights sa garden, mga IP rated yan. Makikita nyo lang doon sa label ng ilaw. And then next is yung layout. Layout, light source, wattages. Dito na ngayon papasok yung electrical side, no? Yung function. Ngayon, kailangan mo na i-design, natin i-design as per requirements, illumination requirements. Kasi ngayon, konting wattage lang maliwanag na. Yung 10 watts na LED ngayon, maliwanag na. Kung sinasabing ang 50 watts dati, kaya na siyang itapat sa 10 watts na halogen na LED ngayon, yung 50 watts na halogen dati. Kaya na ng 10 watts na LED ngayon. So, ito yung sinasabing mga points to consider bago tayo mag-proceed dun sa design, no? Sa part of the project analysis. And ito na yung sinasabing visualize the project. Yung mga professional lighting design with Dialux. Ito yung software na ginagamit, no? Internationally recognized lighting software. Actually, madami pang iba. Yung mga Relax, yung mga lighting software for outdoor. Pero ito kasi yung kilala halos lahat ng mga lighting designer sa buong mundo. Ito yung karaniwan na ginagamit nila. So dun sa application, kailangan meron sinasabing IES files or yung Illumination Engineering Society
na mga files na kung saan yung mga feature ng ilaw nila is mako-compile into meron yan laboratory na kino-compile doon yung feature ng ilaw nila, kung ilang watts, kung ilang degrees, ilang lumens, color temperature, lahat nandun. And then itong file na to is i-import doon sa application para maka-create ng illumination doon sa loob. So kung walang IES file yung isang lighting fixture, ibig sabihin hindi siya ni-register or hindi siya naka-register doon sa file ng mga yung sa ISNA or doon sa IES files ng mga lighting software. So hindi mo siya magagamit. Kaya kung halimbawa yung in-specify na ilaw doon sa isang project natin and then meron yung documentation and merong sinasabing design or merong computer-generated design, ibig sabihin yung ilaw na yon is pinag-aralan. Alam nila kung saan babagsak, alam nila kung sa gaano kalaki yung masasakop, alam nila kung ano ibig sabihin. Yung ilaw na yun is quality. And then hindi lang siya basta-basta yung ilaw na binili mo lang dyan sa ang hardware o kung saan na ilang buwan lang is masisira na. So ibig sabihin yung ilaw na ginamit doon, kapag sinunod yung layout and then yung wattage and then exactly the same ilaw na ginamit doon sa software, 95% to 98% yung makikreate pag inilaw na actual. Of course, hindi siya perfect because doon sa texture minsan ng software, halimbawa, in-create tayo na isang project and then yung texture niya is masyado kasing perfect sa computer. Pero pag nasunod mo yung mga texture, color ng wall, color ng floor, color ng ceiling, and then yung mga objects, almost makukuha mo ano yung na lumabas doon sa study mo. Pag sinukat mo ng lux meter yan, calibrated lux meter, halos dikit. No? Normally, meron yan 95, minsan 95% na accurate yung lumalabas. Basta well planned or well designed doon sa software yung ginawa. Okay, ito yung dialux calculation samples. Ito naman yung road light. No? Meron kaming ginawa na road light. Ito isang road doon sa Araneta, sa Cubao. Ito yung false color rendering niya. And then ito yung ray trace naman. Dito sa color rendering, ipinapakita niya kung gaano kaliwanag yung ibang area. So dito, makikita natin saan madilim, makikita natin saan maliwanag. And then, magkakaroon ng documentation to, yung average illumination to. Sa road light kasi, alam din naman ng mga kasama natin dito, yung engineers, ang nag-design din ng road light. May iba-ibang klaseng mga road. Depende sa dumadaan sa kanya, depende kung anong klaseng road, kung highway, kasi yung illumination level niya is magkakaiba rin. Depende sa klase ng road. Kung mabibilis yung sasakyan, may certain illumination values din. Kung road light doon sa loob ng park, meron din certain illumination values. Dito naman, ang ni-require nila sa amin is at least 20 lux doon sa road nila because hindi naman hindi naman highway, hindi naman ano. So may mga iba pang mga ilaw like doon sa mga puno, may mga ibang dekorasyon pa na ilaw doon sa ano. Kasi kapag tinaasan nila yung value, yung requirements ng ilaw, of course, yung mga katabing building kasi makaka-contribute pa rin naman kasi ng liwanag doon sa especially road sa mga malls. Nakaka-contribute pa rin yung liwanag. So hindi rin kailangan masyadong marami yung road light na gagamitin natin. So importante rin yung site inspection para makita natin kung saan talaga yung part na madilim. And then sa presentation, magpapakita natin, ito yung madilim na area, dito ko nilagyan. Ganito ngayon yung illumination na makikreate sa kanya. So kapag meron tayong ganito, napakabilis na i-explain dun sa client or napakabilis i-justify
yung lighting fixture na ginamit mo, bakit yun ang ginamit mo. Kasi minsan, aminin na natin na mapaghihinalaan pa tayo. Sasabi, ba't pa pinagpipilitan yung ilaw na yan? Siguro may commission ka dyan. So medyo hindi maganda pakinggan. Pero pag meron tayong study na itong ilaw na to, ito ang ginamit dito na data dun sa IES file, yung IES file nito, ito ang ginamit dun sa program, ito ang makikreate na liwanag, ito ang illumination, ito ang magiging itsura. Napakabilis lang. And then sasabihin mo lang na kapag hindi ito ang ginamit na ilaw dyan, maiiba na yung effect. Hindi ganyan kaliwanag, hindi ganito ang magiging effect. So, mabilis lang ang justification, especially dun sa owner, especially dun sa kung ipipresent mo man siya sa board, makikita nila exactly yung sa kanila. Hindi lang yung ginupit dun sa magazine and then pinakita ganito magiging effect. Dito mapapakita natin eksakto, depende na lang sa pag-create dun sa dialog, yung mga 3D objects, yung mga ano. So yung representation ng mga objects para maipakita mo na ito nga. Kasi minsan, pag maganda yung pagkakagawa, nakikita, oh, yun na yung ano natin, ang galing ayun na yung ilaw, ayun yung ano. So, mabilis natin silang mako-convince, mabilis ano. Kasi minsan, nagiging ano pa yan nagkakaroon pa ng mga debate dyan na sasabihin, paano mo naman nasabi na na ganyang kalakas yung liwanag yan, paano mo nasabi? Papapakita rin naman natin yon through manual computation. Kaya lang, iba pa rin talaga yung may pinapakita visually na object, lalo na yung mga layman's, yung mga ordinary na hindi naman mga technical personnel na gusto lang nila makita, ano ba itsura niya? Gano ba kaliwanag yan? So pag may napakita tayong value, may napakita tayong itsura, mabilis yung convince. Ito naman yung isang warehouse na ginawa namin. I think this is the one of the biggest warehouse dito sa atin, URC, I think. Dito nagkaroon kasi ng justification. merong iba kasi nag-offer. Gumamit din sila ng software. Pinakita rin nila. Ang hinahabol is, I think, ang hinahabol is 150 lux. Ngayon, initially, nung hindi pa nila sinasabi kung ano yung illumination requirements nila, nagkanya-kanya kaming design. So yung nasa kaliwa, design nung ibang designer, yung nasa kanan is yung design namin. Ngayon, dun sa design namin, pinipilit namin ilagay kung ano yung supposed to be nandun. Kasi iba yung magiging effect kapag may object na. Kasi nandun yung pinakain niya yung liwanag, nandun yung makakaharang dun sa liwanag. And then, yung isa naman, dinisign niya lang as empty, walang laman. So dun sa kanya, the same quantity ng ilaw, the same wattage, mataas yung illumination level na na-create, 361 lux. Whereas sa amin is 162 lang, halos doble. So hindi natin masasabi na mas maliwanag yung ilaw niya kasi hindi yon nilagyan ng mga laman. So kapag nilagyan yun ng mga laman, hindi natin masasabi kung gaano pa kalaki yung ibababa ng illumination level. So yan yung kaibahan. Like ito yung ano niya, ito yung pinaka-plan, perspective plan. Ito yung without rack. Ito naman yung with rack. So makikita yung illumination level niya, well distributed to kasi wala pang laman. Doon naman sa with rack is may laman na. Pero precise yung illumination value kasi nandun na-represent na kung ano talaga yung laman. Okay. Ito yung mga sample na nakreate doon sa sinasabi kong Dialogs program. I think yung iba sa inyo is familiar dito or may mga ibang gumagamit na hindi na gagamit yung full potential
because yung requirements kasi ng computer or ng laptop is masyado nang mataas para maka-create ng mga ganitong images. Pero yung mga values nakukuha pa rin naman, kaya lang sa images lang, sa ray tracing na. Doon so, very short lang yung ano natin, kaya medyo bibilisan ko na. Baka maubusan tayo ng oras. So, ito yung mga outdoor scene using Dialux Evo. And then, I think pwede ko rin pakita sa inyo yung actual program. Hindi ko lang sure kung gagalaw, no? Kasi minsan pag sa Zoom kasi, any program or yung 3D, kapag pinagalaw ko dito, medyo delay yung dating yun sa inyo or minsan hindi yun gumagalaw. Parang yung pag nagsalita dito, nagsalita ako ngayon, mga ilang seconds pa bago marinig yan. Parang ganun. Kasi naka-ano lang tayo, naka-online. Mas maganda talaga pag face-to-face or dun sa actual na ano, kasi at least magkakaroon tayo ng magandang interaction, magandang mga yung question and answer natin maganda, and then masishare ng iba yung mga gusto talaga nilang i-share. Ito yung mga interior illuminations na nakikreate. So very interesting yung software. Actually, I'm not promoting the software. No? Gusto ko lang ma-inspire tayo or ma-inspire kayo na get into lighting yung diba? Parang mas maganda kung kayo na yung nag-design ng lighting, kayo na yung electrical engineer, which is gano'n naman talaga dapat kasi alam nyo na yung mga loading, alam nyo yung kung gaano karami lang dapat yung ilaw, kung hanggang saan lang yung required breaker na gagamitin nyo, hanggang saan lang yung capacity. Okay, so yun yung mga sample. And then the next coordination is doon na sa mga architects, electrical engineer, landscape consultant, collaborate na, ano mo na yung design mo kasi minsan nagkakaaway-away yan. Sasabihin ng engineer, ay hindi pwede yan kasi may ano ko dyan. Ay hindi pwede yan kasi may secondary ceiling ako dyan, mababarahan yun. Maraming hindi pwede. So with the proper coordination, magkakaroon kayo ng good harmonious relationship and then mako-combine yung mga ideas, no, para magkaroon ng magandang effect or magandang output. And then habang kinakabit na or natapos na yung design and then sinupply na, conduct periodical site inspection during installation and provide comments and recommendation for better workmanship. Minsan kasi may mga lighting fixture na kapag hindi ang tama ang pagkakabit, madali siyang masira or minsan may mga complicated parts na kapag minsan basta-basta na lang kinakabit ng mga electrician natin, minsan pag tinatamad, hindi nila pinaggaganda yung butas, minsan lusutan na yung ilaw. So yung mga ganong instances. And then, kailangan din natin i-assist yung mga owner sa decision making as far as lighting is concerned. Minsan meron kasing gumugulo sa isip nila na sasabihin, oh, ito ang budget natin 1 million, ito 350,000 lang. So malaking malaking tipid. Pero yun ngayon ang nagiging role natin or ng mga consultant na ipaliwanag sa atin. Baka mamaya yung sinusupply ng isa is 1 month lang, sira na. Minsan hindi maganda yung color temperature na nakalagay lang doon. Or minsan yung sinasabi nila ganito yung beam angle. So kailangan natin magkaroon ng thorough kaya minsan dumadaan din sa mga lighting consultant for approval and then yung recommendation natin sa owner is tama naman. Dapat maging fair naman, patas. So kailangan din natin halimbawa sa during commissioning, kailangan nandun din yung mga consultant for proper aiming ng angle, for proper yung redirection ng mga ilaw, kung saan ba dapat or kung saan para at least lahat planchado. Okay, so kailangan ng mga lighting consultant na i-check lahat ng finished installation before endorsing a certificate of
final inspection. So yun yung normally kahit sa ano naman ng field ng technical, electrical engineer, civil, lahat naman ng mga project manager natin is nagko-conduct naman talaga ng site inspection bago sila mag-issue ng certificate of acceptance. Okay. Thank you. Pero bago mag-end, pakita ko yung design, no? Yung Dialux mismo. Okay. Share ko ulit yung para makita nyo lang yung software kung paano ginagawa. Okay. Kita nyo ba yung Kita nyo yung screen? Yes, sir. Malinaw po. Malinaw, no? Kapag ginalaw ko, gumagalaw yung 3D. Yes, sir. Sumasabay po siya. Okay, good. So, ito yung isang project outdoor na ginawa namin sa isang government project. Ganyan siya kapag naka-3D pa lang. No? Tapos, sinet up ko na dyan yung mga ilaw. Sinet up na namin yung mga ilaw. And then, kapag nirun ko na yan, pinailaw na, ganito na yung magiging. Yan na. So, every detail, every area, makikita natin kung saan maliwanag, kung saan madilim. So, lahat ng aspect or lahat ng gusto nating ipakita or gustong pailawan or gusto nating doon sa concept na nabuo natin, makikita natin dyan kapag nirun na natin. So dyan pa lang, pag nakita ng client yan or ng owner, yan pa lang yung ipakita natin, sasabihin niya, gusto ko yan. Kailangan mabili yung ilaw na para talaga dyan. Kasi pag hindi nila, kahit sila masasabi nila na kapag hindi nila sinunod yung mga nakaspecify na files or IES or hindi ganyan-ganyan yung mga beam angle, yung color temperature, actually pwede namang hindi yaan mismo. Meron sinasabing or approved equal. Magkakaroon lang ng comparison. Example ng comparison, halimbawa, checking, no? Salamat Lord sa kanyang success. Nawala si Sir Jong. Yan, na-mute yata. Yeah, okay, sir. Okay na? Yes, sir. Okay na po, sir. Yung screen share, nakikita? Sir. Yes, sir. Apo. Okay. So, ito yung isang room. Ito yung perspective. Sabihin natin warehouse, no? Yan. Ngayon, ang comparison niyan, ito yung isang ilaw. Ito yung isang ilaw. Halimbawa, nag-set ako ng sinabi ko ang kailangan kong beam angle is 90 degrees. So, magsasubmit siya. Ito yung isa. Ito yung isa. So, sabihin natin ito yung 90 degrees. So, pag kinlik ko yung ilaw na yan, dito pa lang sa software, ipapakita niya na kung ano yung difference. So, ito yung 60 degrees. Ito yung 90 degrees. Ngayon, pag dun sa submittal niya, sinabi niya, 90 degrees yung ilaw ko. Ito yung sinabit niya. Pero yung ginagamit kong 90 degrees is ito. So, ibig sabihin, hindi niya kayang sakupin yung gusto kong mangyari. And then, meron siyang glary or meron siyang very bright spot dun sa area. Kasi pag ito ang ginamit ko, yan, pag inusog ko yan, para na tayo nag-mock up, di ba? Makikita natin kung saan siya iilaw, kung saan siya maliwanag. So ito, yung ginamit kong 90 degrees, sakop niya na yung buong area. Samantalang itong ginamit niya, na sinasabi niyang 90 degrees, ito yung nakikita niya. So ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Kaya makikita ko din, kung halimbawa, wala siyang sinabit na IES file, hindi accepted yung ano kasi yung ano niya is hindi naka-registered sa IES organization. So ibig sabihin, yung ilaw niya is walang data, walang photometric data. So yan yung nagiging justification ngayon.
Kaya pag sinabi ng owner, oh sige, paki-evaluate naman to kasi ito mura. So yan ngayon yung ipapakita natin sa kanya. Ma'am, ito yung sinabit niya, ito yung sa atin, which is hindi nakakomply dun sa requirements natin. Okay? So, since yung time natin is masyadong masyadong tight, kaya nga yung sinasabi ko kanina is very basic yung natin. Actually, I hope madami kaming na-share na ideas or na knowledge sa inyo. Although ito namang webinar na to sa susunod is yung higher halimbawa kung in case na ma-invite na naman kami with the same people, yung higher degree na or yung susunod na version naman yung mga i-discuss natin na mga subject matters. So for now, thank you sa inyo lahat, and then I think can call this presentation adjourned, no? Till next time na lang ulit. Thank you sa inyong lahat.